Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3251 hanggang Kabanata 3260. Kabanata 3251. Kung ako ikaw, hindi na ako kikilos pa, isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa kalangitan. Tiningala ni Zinzia at ng iba. Nakita nila ang siyam na banal na puting USA ng Wen na naghihila ng isang karwahe. Kakaapas lang nila sa espasyo upang makarating dito. Lumapag sila at huminto sa tabi ni Zinzia. Ang tinig ay nagmula sa loob ng jade na karwahe. Pagbati, aking prinsipe. Mabuti na lang at hindi kita napahiya. Nakakuha ako ng Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Mabilis na yumuko si Zinzia sa harap ng karwahe. Kinuha niya ang Gene Egg at inilagay ito sa harap ng pintuan ng karwahe. Bumukas ang pinto ng karwahe. Isang magandang lalaki na nakasuot ng puti ang nakaupo sa loob. Isang alalay ang lumabas at kinuha ang Gene Egg. Ipinasa niya ito sa gwapong lalaki. Ang Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Kinuha ni Chu Yuan ang Gene Egg. Ginamit niya ang isang kamay upang hawakan ito at isang daliri para basagin ang Gene Egg. Bumagsak ang yelo mula sa kanyang kamay, naging berdeng liwanag at nawala. Nagbago ang ekspresyon ni Zinzia. Ginoo, anong ginagawa ninyo? Tumingin si Chu Yuan kay Zinzia at malamig na sabi, nagawa mo na ang kalahating tamang serbisyo. Sa iyong lakas, nakatago ka sa Zuan Mizang ng matagal at hindi ka napansin habang nakakuha ka rin ng mahahalagang mensahe. Kahanga-hanga. Hindi ka masama. May nagawa kang mabuti. Ginoo, ibig ninyong sabihin, peke ang Gene Egg. Nagbago ang mukha ni Zinzia. Kung inisip mo na si Tianjing ay taong malapit ng mamatay at nilapitan mo siya, magiging patay ka na, kalmado na sabi ni Chu Yuan. Hindi naniwala si Zinzia. Tiningnan niya si Tianjing, na sugatan noon. Nakatayo na ito ng tuwid. Ganap nang naibalik ang mahina niyang presensya, at hindi na siya galit. Hindi nakapagtataka na ikaw ang unang ginoo ng Chu Kingdom, Chu Yuan, malamig na sabi ni Tianjing habang pinapahid ang dugo. Nawalang hiya si Zinzia. Hindi niya inasahan na maloloko siya ni Tianjing sa ganitong paraan. Humingi siya ng paumanhin kay Chu Yuan, pasensya na po, ginoo. Aking pagkakamali ito. Naantala ko ang inyong gawain. Patawarin ninyo ako. Hindi sisihin ni Chu Yuan si Zinzia. Ngumiti siya at sinabi, ang maloko ng babae ay hindi malaking bagay. Kung hindi ka pa naloko ng babae dati, malamang isa ka sa dalawang bagay. Isa kang monghe o isang walang silbing hanggal. Nagawa mo ng maayos, higit pa sa inaasahan ko. Pagbalik ko sa pamilya Chu, gagantimpalaan kita. Salamat po, ginoo, sagot ni Zinzia habang mabilis na yumuko. Bakit hindi ka muna bumalik? Nakaupo si Chu Yuan sa jade na karwahe. Iwinagayway niya ang kamay at pinaurong si Zinzia ng kaunti. Tumingin siya kay Tianjing at tanong, Miss Tian, ikaw ba ang magiging leader ng Zuan Mizang? Nasa love triangle ka, ngunit nawasak mo agad. Hanga ako sa iyo. Salamat po sa papuri, Ginoong Chu. Naiinis si Tianjing ngunit hindi ipinakita ang anumang damdamin. Alam niya na hindi ito ang panahon para malungkot sa pagtataksil. May kaaway siya sa harap. Kung hindi niya ito aayusin, tiyak na siya at si Bauer ay mamamatay. Tumaas ang lakas ng katawan niya. Lumitaw ang isang pares ng pakpak sa likod ni Tianjing. Mabilis na naging jade stone ang kanyang mga kamay. Naging Zuan Jade. Nakaupo si Chu Yuan sa karwahe at pinanood si Tianjing. Hindi niya siya hihinto. Ngumiti siya at sinasabi ng mga alamat na ang Zuan Mizang ay may natatanging kakayahan na pinakakamangha-mangha sa lahat. Kung ikaw ang tagapagmana ng Zuan Mizang, ipakita mo sa amin kung ano ito. Naisip ko rin iyon. Hawak ni Tianjing si Bauer habang ang kabilang kamay niya ay naging Zuan Jade. Tinulak niya pasulong. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga alon. May kakaibang simbolo sa mga alon. Parang pinto ng mga alon. Nang lumitaw ang alon na pinto, pinakpak ni Tianjing ang kanyang pakpak at hawak si Bauer. Parang kidlat, pumunta siya sa alon na pinto. Biglang nawala ang alon na pinto. Nakaupo si Chu Yuan sa jade na karwahe. Napanood niya ang lahat, kasama na kung paano nawala sina Tianjing at Bauer. Hindi gumalaw ang mukha niya. Nanganganib si Zinzia. Alam niya kung gaano kamangha-mangha ang door technique. Hindi mahirap maglakbay sa espasyo, ngunit ginamit ni Tianjing ang lahat. Malamang ginamit niya ang door technique upang lumipad sa kabila ng ice fields.
Ipinagmamalaki ni Chu Yuan ang kanyang sarili, ngunit alam ni Jin Xia na sobra siya sa kumpiyansa. Nasira niya ang buong plano. Kung muli itong tatakbo, walang silbi ang lahat. Ginoo, payagan po ninyong maibalik ko si Tianjing upang maitama ko ang aking pagkakamali, wika ni Jin Xia na yumoko. Tumawa si Chu Yuan. Iwinagayway niya ang kanyang pamaypay at malamig na sinabi ko na nagawa mo ng maayos, ibig sabihin nagawa mo ng maayos. Huwag kang mag-alala. Tungkol kay Tianjing, babalik siya. Ginamit ni Tianjing ang kanyang door technique para maglakbay sa espasyo. Nang lumabas siya mula sa pinto, napansin niya ang jade na karwahe na may siyam na banal na puting USA ng Wen sa harap niya. Tiningnan niya ang paligid at napansin na naruroon pa rin siya sa dating lugar. Hindi pa rin niya naiwan ang ice fields. Hindi man lang siya nakalipat ng lugar. Nagbago ang mukha ni Tianjing. Ang kanyang Zuan Jade na kamay ay gumawa pa ng maraming wavy doors. Hawak niya si Bauer at pumasok sa bawat isa. Kahit ilang beses pa niyang gamitin ang door technique, palaging lalabas siya sa harap ng jade na karwahe. Tila wala siyang pag-asa. Iwinagayway ni Chu Yuan ang pamaypay at sinabi, Miss Tian, huwag mo na sayangin ang oras at lakas mo. Magaling ang door technique mo, ngunit hindi ito gagana sa aking God Garden by Sema. Hindi ka rin makakagawa ng pinto sa Underworld. Alam ni Tianjing na walang silbi ang patuloy na paggamit ng door technique. Tiningala niya ang kalangitan. Isang banal na liwanag ang nakikita mula sa jade na karwahe, humigit kumulang 100 milya ang abot. Ang banal na liwanag ay galing kay Chu Yuan, parang banal na anak. Ang unang ginoo ng Chu Kingdom ay talagang malakas, sabi ni Tianjing. Ang kanyang Zuan Jade na braso ay naglabas ng kumikislap na mga alon. Ang mga spell na naipasa sa braso niya ay nagpagalaw ng kapangyarihan. Nang maabot ang sukdulan, sumipa siya sa isang suntok kay Chu Yuan. Ang mga alon sa harap ng kamao ni Tianjing ay naging wavy door. Pumasok ang kapangyarihan ng kamao at nawala. Sa susunod na segundo, ang wavy door ay nasa likod ni Chu Yuan. Nakakatakot ang liwanag nito. Sa ganoong distansya, kahit ang isang God Spirit ay hindi makaiwas. Hindi plano ni Chu Yuan na iwasan. Sa banal na liwanag na ginagamit niya, para siyang Diyos. Tinamaan ng Zuan Light ang kanyang God Light at nawala. Hindi ito nakasakit sa kanya. Hindi man lang nagalaw ang kanyang damit. Miss Tian, sapat na iyon. Tiningnan ni Chu Yuan si Tianjing habang ramdam niya ang nakakatakot na kapangyarihan. Pinipigilan ng kawalan ang kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Hindi niya matiis ang nakakatakot na presyon. Ginamit ni Tianjing ang pinakamakapangyarihang kakayahan niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal ang puwersa ng presyon. Kumurap-kurap ang kanyang mga binti. Mas nakakatakot si Chu Yuan kaysa sa mga alamat tungkol sa kanya. Nagulat si Tianjing. Alam niya na hindi maganda ang magiging kalalabasan para sa kanya. Kabanata 3252. Tumingin si Chu Yuan kay Tianjing at sinabi, Miss Tian, ako, si Chu Yuan, ay nangangakong kung dadalhin mo ako para hanapin ang totoong Ice Jade Evil Lady Jean Egg, magiging ligtas ang buhay mo. Papayagan kang umalis sa Chu Kingdom ng buhay. Ngumisi si Tianjing at sumagot, maaaring ang personalidad ni Mr. Chu Yuan ay hindi kasing malakas ng karaniwan. Mas lalo pang nadagdagan ang bigat sa kanyang katawan. Tumawa si Chu Yuan. Ako, si Chu Yuan, ay may personalidad na hindi kasing mabuti ng ordinaryong tao. Maaaring mas masama pa nga. Kung ikukumpara sa mga karaniwang tao, kaya kung kontrolin ang buhay ng iba. Kung gusto kong mamatay ang isang tao, siya'y mamamatay. Kung gusto kong mabuhay ang isang tao, siya'y mabubuhay. Maaaring hindi ito magmukhang makapangyarihan, ngunit sulit naman. Hindi mo ba iniisip iyon, Miss Tian? Sa tingin mo ba, natatakot sa kamatayan ang isang estudyante ng Zuan Mizang? Malamig na tanong ni Tianjing. Itinutok ni Chu Yuan ang daliri sa Bauer na nasa mga bisig ni Tianjing at nagtanong, marahil, Miss Tian, hindi ka natatakot sa kamatayan, pero kaya mo bang panoorin siyang mamatay para sa'yo? Bago makapagsalita si Tianjing, nagpatuloy si Chu Yuan, kahit kaya mong panoorin siyang mamatay, kaya mo bang panoorin ang isang estudyante ng Zuan Mizang at ang iyong mga kaibigan na mamatay? Mr. Chu, sobra ang iyong pagtingin sa iyong kakayahan. Kung susubukan mong galawin ang Zuan Mizang, kahit may tapang ka, hindi ka makakalabas ng buhay. Pinanood siya ni Tianjing nang may pang-iinsulto habang nagsasalita. Hindi nagalit si Chu Yuan. Itinutok lang niya ang daliri kay Jin Xia at malamig na sinabi, maliban sa Qin Kingdom, iginagalang ng mga tao ang 10 partido ng Wuwei Dao Palace sa iba pang 6 na kaharian. Hindi ko sisirain iyon, ngunit siya'y iba. Isa siyang estudyante ng Zuan Mizang.
Kung babalik siya sa Zuan Mizang at sasabihin sa Zuan Mizang leader na ikaw ay nakulong sa isang malalim na hukay sa ice fields, sa tingin mo ba ang mga estudyante ng Zuan Mizang at ang kanilang leader ay darating upang iligtas ka? Nang makita ang kapangyarihan ni Chu Yuan, nagbago ang ekspresyon ni Tianjing. Kung mananatili sila sa loob ng bahay, wala namang magagawa ang kapangyarihan ni Chu Yuan. Kung aalis at pupunta sa Chu Kingdom, mahirap hulaan ang mangyayari. Dagdag pa, sa gabay ng traidor na si Xinxia, posible pang masugitan ng malubha ang Zuan Mizang. Dahil dito, pangit ang mukha ni Tianjing. Kahit mamatay siya ngayon, pwede pa rin gawin ni Chu Yuan ang parehong plano. Tiningnan ni Tianjing si Chu Yuan. Hindi siya tulad ng normal na babae na nagsisigawan laban sa kasamaan. Ito ay dahil sa mundong ito, umiiral ang simpleng prinsipyo ng survival of the fittest. Wala siyang maaring i-protesta. Dito, kaya kung gawin ang kahit ano, tulad ng pagpapawala sa iyong anak na babae sa unibersong ito magpakailanman, sabi ni Chu Yuan. Itinuro niya ang tingin kay Bauer. Hindi. Nang inag ang katawan ni Tianjing, ngunit hinaila siya ng isang puwersa. Bamuka ang kanyang mga braso, at si Bauer, na hawak niya kanina, ay nahulog sa yelo. Ang puwersang iyon ay kumokontrol lamang kay Tianjing. Hindi siya makagalaw. Lahat ng iba ay maayos, kabilang si Bauer. Nakatayo si Bauer sa yelo. Tiningnan niya si Tianjing, na hindi makagalaw o makapumikit. Ate, masama ang lalaking ito. Tutulungan kita na labanan siya. Ngumiti si Tianjing ng bahagya. Tiningnan niya si Chu Yuan na nakabuka ang mga braso. Nabigo siyang hawakan si Bauer habang nahuhulog siya sa hangin. Parang hinaila si Bauer patungo sa lalaking iyon. Lumipad siya patungo sa mga kamay ni Chu Yuan. Pakawalan mo siya, sabi ni Tianjing habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Pinapangako ko, dadalhin kita sa Ice Jade Evil Lady. Hindi natuwa si Chu Yuan dahil dito. Hawak pa rin niya si Bauer na nasa harap niya. Hinawakan niya ang leeg ni Bauer at sinabi, masyado kang huli sa pagpayag. Ang kasunduan ay noon pa. Ngayon, gusto kong mamatay siya, arg. Bago pa man makapagsalita si Chu Yuan, bigla siyang sumigaw. Hinailan niya pabalik ang kamay. 3 dugo ang gasgas sa kanyang kamay. May pulang pusa sa dibdib ni Bauer. Yumugol ito kay Chu Yuan. Parang sinusubukan nitong takutin siya. Kahanga-hanga. Isang wild gene race ay kaya pala akong saktan. Pagkatapos ng sinabi iyon, mabilis na naayos ni Chu Yuan ang sugat sa kanyang kamay. Kaagad itong gumaling. Wala nang bakas ng gasgas. Tumingin si Chu Yuan kay Bauer at sa maliit na pusa. Yumuko ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Nang makita ng kanyang mga tao at si Xinxia ang ngiting iyon, nagbago ang kanilang mga mukha. Nanginig ang kanilang mga katawan. Sa kanilang mga mata, kitang-kita ang takot. Alam nila, kapag ngumiti siya ng ganito, ibig sabihin ay sobrang galit siya. Malala ang magiging epekto. Kahit ang kanyang sariling tao ay natatakot na rito. Napaka-interesanteng bata at gene race. Halika sa akin. Gusto kitang makita. Iwinagayway ni Chu Yuan ang kanyang kamay kay Bauer. Komandat siya at ngumiti. Huwag kayong mag-alala. Binago ko na ang isip ko. Hindi ko kayo papatayin ngayon. Hinding-hindi ko kayo papatayin. Sisiguraduhin kong aalagaan ko kayo. Papakainin ko kayo. Pagbalik natin sa aking hardin, babawiin ko ang inyong mga ibabang katawan at ililibing sa hardin bilang pataba. Ngunit ang inyong mga itaas na katawan ay mananatiling buhay sa ibabaw ng lupa. Ikokonekta ko kayo sa aking Demon Blood Flower stalks at magiging bahagi ng Demon Blood Flowers. Kapag pumasok ang dugo sa Demon Blood Flower, hindi kayo mamamatay agad. Unti-unti kayong mawawalan ng dugo. Kahit ganoon, hindi kayo mamamatay. Ang inyong katawan ay babaguhin ng Demon Blood Flowers. Pagkatapos, mawawala ang inyong isip. 1 taon, 2 taon, 10 taon, sa huli, ganap nang maa-absorb ng Demon Blood Flowers ang inyong dugo. Mr. Chu, pumayag na akong dalhin ka sa Ice Jade Evil Lady, sabi ni Tianjing nang nanginginig ang boses. Itigil mo na ang panggigipit sa batang ito. Kung hindi, mas pipiliin kong mamatay kaysa dalhin ka sa Ice Jade Evil Lady. Si Chu Yuan, na nakaupo sa Jade Carriage, ay mas masama pa kaysa sa isang demonyo. Nakakakilabot sa puso niya. Dumaila si Chu Yuan sa kanyang labi at malamig na sinabi, hindi nagbago ang sinabi ko. Ngayon, siya at ang kanyang pusa ay hindi pwedeng mamatay kahit gustuhin nila. Tungkol sa iyo, dadalhin mo ako sa Ice Jade Evil Lady. Pakawalan mo siya, o mamamatay ako sa sandaling ito. Huwag questionin ang aking kapangyarihan at desisyon. Kaya mo akong supresahin, pero hindi mo mapipigilan ang pagpatay ko sa sarili ko. Nanginig ang boses ni Tianjing habang nagsasalita.
Malamig na sinabi ni Chu Yuan, pwede kang magpakamatay. Pagkatapos mong mamatay, ang iyong mga kapatid, at maging ang iyong guro, ay pupunta sa ice fields at mamamatay para sa'yo. Kung gusto mo iyon mangyari, sige, mamatay ka na. Hindi niya pinansin si Tianjing habang nagsasalita. Itinaas niya ang kamay at tiningnan si Baoer. Bahagya siyang nabaliw sa mukha habang tinitingnan si Baoer at sinabi, halika. Talagang gusto kong makita ang itsura ng sakit sa mukha mo habang kinakain ka ng demon blood flower. Tigilan mo na, bumagsak at umiyak si Tianjing. Kahit gaano kalakas ang kanyang kalooban, mahirap harapin ang isang may sakit na pag-iisip tulad ni Chu Yuan. Mas gugustuhin ni Tianjing na mamatay na ngayon. Gusto niyang mamatay ng payapa, ngunit ang ibibigay na kasunod ay napakahirap tanggapin. Mas nakakatakot pa kaysa sa mismong kamatayan. Ito ang aking desisyon, at walang makakapigil dito. Walang makakapigil sa akin. Kahit ang isang God Spirit hindi. Galit na galit si Chu Yuan. Nakita ni Tianjing ang demon bloodlight sa loob niya. Kung lalapit ang maruming mga kamay mo sa aking anak, wala nang magsasabi sa'yo na huminto. Isang boses ang narinig mula sa hindi kalayuan. Hindi ito malakas, ngunit natigil si Tianjing nang marinig niya ang mga salitang iyon. Kabanata 3253. Hindi na bago kay Tianjing ang boses na iyon. Narinig niya kung sino ang may-ari ng boses, ngunit hindi siya makapaniwala na ang may-ari ng boses ay naruroon ngayon upang isigaw ang kanyang sinabi. Nang siya'y lumingon, nakita niya na ang nagsasalita ay ang taong iniisip niya. Labis siyang nagulat sa pangyayaring ito na hindi niya maipaliwanag ang naramdaman. Hindi niya maipaniwala na ang lalaking walang puso na gumagamit ng mga bata para sa blood sacrifices upang ma-detect ang blood pulses ay siya ring lumitaw sa harap niya. Hindi nais ni Hansen na magpakita ng sarili ng masyadong maaga. Kahit pinilit si Tianjing na hanapin ang land pulses para kay Chu Yuan, ito pa rin ay mabuting balita para kay Hansen. Maaari siyang maghintay hanggang dumating si Tianjing at ang iba sa Jin Egg bago pumasok para sa pagnanakaw. Sino ang mag-aakala na si Chu Yuan ay isang sadyang baliw at masamang tao na talagang gustong patayin si Baoer sa pinakamakaril na paraan? Kaya kailangan niyang tumayo at marinig ang kanyang boses. Mas mainam na si Hansen ang makialam kaysa si Baoer. Sa kanya, kahit siya ang magpakita, hindi ito magiging sobrang shocking. Nakatigil sa ere ang mga kamay ni Chu Yuan. Hindi niya alam kung paano nakapasok si Hansen sa kanyang God Yuan by Sema. Ayon sa teorya, sa God Yuan by Sema, siya ang boss. Siya ang Diyos sa loob ng saklaw nito. Walang makakapasok sa lugar na iyon nang hindi niya nalalaman. Sa katotohanan, bago pa man nagsalita si Hansen, hindi napansin ni Chu Yuan na naroroon na si Hansen. Oh, bakit wala namang pipigil sa akin? Hindi siya lumingon kay Hansen o ibinaba ang kanyang mga kamay. Alam niya kung sino ang lumalapit. Kasi pagdating ng oras, wala ka ng kamay. Sino pa ang magsasabi sa'yo na huminto? Patuloy na lumalapit si Hansen at nagsalita. Dahil hindi siya mukhang puspos ng sobrang lakas, ang kanyang casual na paglalakad ay parang naglalakad lang sa parke. Mukhang sobrang tiwala ka sa iyong kakayahan sa kutsilyo. Hindi pa rin tiningnan ni Chu Yuan si Hansen. Tiwala lang ako sa sarili ko, sagot ni Hansen. Ngumisi si Chu Yuan ng malamig. Sayang, ang tiwala mo ay pura kamangmangan sa aking mata. Pareho tayong gumagamit ng kutsilyo. Sa nakikita ko, pangit ang kakayahan mo sa blade. Hindi ganoon kahusay ang kakayahan ko sa kutsilyo, pero sapat na para putulin ang ulo mo, malamig na sabi ni Hansen. Kahanga-hanga. Hindi ko gusto na mamatay ka agad. Ngayon, ako na ang magpuputol ng ulo mo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis sa kutsilyo. Ako o ikaw? Pananggalit ang mga mata ni Chu Yuan. Inabot niya ang kanyang kamay, handang hilahin ang kutsilyong nakatali sa kanyang baywang. Napakataas ng kumpiyansa ni Chu Yuan sa bilis ng kanyang kakayahan at sa bilis ng paggamit ng kutsilyo. Nag-practice siya mula pagkabata. Sa 3 taong gulang pa lamang, naglalakad ang mga bata sa sahig na may diaper, ngunit siya ay humahataw na gamit ang kutsilyo. Milyong ulit na niyang napraktisan ang pagdraw ng kutsilyo. Hindi nakasalalay sa swerte ang tagumpay. Kahit para sa mga henyo, hindi ganoon. 20 taon ay parang isang araw lang. Napag-aralan na ni Chu Yuan ang mga kutsilyo. Sa kasalukuyang landas ng kutsilyo, walang sinuman sa Chu Kingdom ang kasing husay niya. Sa landas ng kutsilyo, ang kapangyarihan sa loob niya at sa God Yuan by Sema ay ginagawang parang Diyos ang kutsilyo ni Chu Yuan. Walang hadlang. Mas mabilis pa ang pag-draw kaysa teleportation. Kaya sobrang tiwala si Chu Yuan na mas mauuna niyang mapuputol ang ulo ni Baoer. Kakayari lang ni Chu Yuan ang hawakan ang scabbard nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang palso. Lumaki ang kanyang mga mata habang lumiit ang pupil. Bumaba ang kanyang ulo at nakita ang dugo na dumadaloy.
Ang kamay na humahawak ng kutsilyo ay naputol mula sa kanyang braso. Dumaloy ang maraming dugo. Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala sina Xinxia at ang maid sa kanilang nakita. Sinundan ng maid si Chu Yuan ng maraming taon. Nakita na niya ang maraming elite na pinatay ni Chu Yuan. Sobrang dami na ng kilalang elite na naputulan ng ulo sa kutsilyo ni Chu Yuan. Hindi nila alam kung paano sila pinatay. Sa tingin ng maid, si Chu Yuan ay Diyos sa kutsilyo, o parang demonyo. Kapag nandoon ang kutsilyo, may namamatay. Walang exception. Sa pagkakataong ito, handa si Chu Yuan, ngunit napigilan siyang hilahin ang kutsilyo. May pumutol sa kamay niya na gagamitin para hilahin ang kutsilyo. Naalala ng maid ang nakaraang encounter nila kay Hansen at nanginginig siya sa lamig. Hindi siya makapaniwala na may mas mahusay sa kutsilyo kaysa kay Chu Yuan sa mundo. Mas shocked si Xinxia. Hindi niya inakala na may lalaking may nakakakilabot na knife skill. Iyon si Chu Yuan, pangunahing mister ng Chu Kingdom. Hindi pa niya nahihila ang kutsilyo, naputol na ang kamay niya. Naramdaman ni Xinxia ang lamig sa kanyang likod. Nawala na ang presensya ni Tianjing, ngunit nakatayo pa rin siyang parang bato. Tiningnan niya si Hansen na may hindi makapaniwala na tingin. Hindi niya nakita kung paano naputol ni Hansen ang kamay ni Chu Yuan. Hindi niya nakita kung paano hila ni Hansen ang kutsilyo mula sa sariling baywang. Hindi alintana ni Chu Yuan ang naputol na kamay. Tiningnan niya si Hansen habang dumudugo pa rin ang kanyang pulso. Sa tulong ng God Spirit Blood Pulse at kapangyarihan ng Gene Race, pwede niyang ma-regenerate ang naputol na kamay. Ngayon, ang sugat ay may kakaibang kulay na purple. Lalo pang lumala ang sugat niya, hindi katulad ng normal na paggaling. Lumapit si Hansen kay Bauer at pinulot siya. Tiningnan niya si Chu Yuan ng malamig at sinabi, hindi ba't sang-ayon ka? Kung gusto mo, may isa ka pang kamay. Ngayon, hihintayin ko na lang na madro mo ang kutsilyo mo. Magsisisi ka, malamig na sabi ni Chu Yuan. Ngunit parang naglalagablab ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan ang hawakan ng kutsilyo. May itim na demon flame sa kamay niya. Parang may evil spirit na nagtipon. Hindi alam ng marami, mas nakakatakot ang kaliwang kamay ni Chu Yuan kaysa sa kanang kamay. May God Spirit Gene Race siya na tinatawag na Demon Left Hand, parang Annihilation God Spirit. Sa tulong ng kapangyarihan ng God Yuan by Sema, tiyak na papatay ng kutsilyo ang sinuman. Kakainin nito ang kaluluwa ng tao. Kapag namatay, hindi pinapayagan ang kaluluwa na muling ipanganak. Nang idro ni Chu Yuan ang kutsilyo, ang kapangyarihan ng God Yuan by Sema at Demon Left Hand ay pinagsama at naging kakaibang gray power. Nilabag nito ang mga batas ng universo, lumikha ng nakakatakot at mapanirang kapangyarihan. Break World Power. Sigaw ni Tianjing sa gulat. Para kay Chu Yuan na masira ang mundo sa ganoong edad, kasing talino niya ito kay Zuo Donglei na gumagamit ng Purple Mist Holy Clothes. Wala mang ganoong bagay si Chu Yuan, pero kaya pa rin niyang sirain ang mundo. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Pakiramdam niya ay kakaiba ang Break World Power ni Chu Yuan, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mamatay ka. Halos baliw si Chu Yuan. Sobrang lakas ng kanyang isip sa kutsilyo. Paglabas ng kutsilyo, para bang naihataw na niya agad sa ulo ni Hansen. Sumigaw siya. Dong! Dong! Lumabas ang kutsilyo sa scabbard. Lumipad ang kaliwang kamay ni Chu Yuan sa ere. Dumaloy ang dugo. Hindi makapaniwala si Chu Yuan. Lumaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Hansen na bahagyang lamang gumalaw. Shock sina Tianjing, Xinxia, at ang maid. Para silang nakakita ng multo. Hindi? Posible? Napinsala na ni Chu Yuan ang mundo, pero naputol ang kamay niya. Tiningnan ni Tianjing si Hansen. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay ang parehong tao na nagbenta sa kanya kay Bauer. Hindi niya matanggap na siya na ang parehong master ng Evil Land Pulse. Kabanata 3254. Sino ka? Parehong nawala ang mga kamay ni Chu Yuan. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang tinatitigan si Hansen. Ako ay ama lang ng isang bata, malamig na sagot ni Hansen. Babayaran ko ang pagkakasalang ito. Bamulong si Chu Yuan ng 7 salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga paa ay nagkaroon ng napakalakas na puwersa na kayang basagin ang espasyo at umalis. Ngunit gumalaw ang daliri ni Hansen. Agad na bumagsak mula sa langit si Chu Yuan na parang ibong nawala ang pakpak. Para siyang eroplano na ubos na ang gasolina. Pang! Bumagsak si Chu Yuan sa yelo. Napigilan ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Humiga siya sa yelo, napipighati sa sakit. Sinabi ko ba na pinapayagan kitang umalis? Lumapit si Hansen kay Chu Yuan. Tinitigan niya ito ng malamig, nakahiga at hindi makagalaw. Ayokong pumatay ng tao, pero mas kinamumuhian ko ang mga nang-aabuso sa anak ko.
Dito nagsimulang kumilos ang dalawang alalay. Tiningnan nila ang isa't isa. Isa sa kanila ay nagpapatakbo ng siyam na Holy Wen White Deer patungo kay Hansen. Ang isa naman ay humugat ng kutsilyo. Parang kidlat na diretso sa kanya. Nakatigil ang mata ni Hansen. Ang Break World Power ng Dangshan Sutra ay umiling sa universo. Ang dalawang alalay at ang siyam na Holy Wen White Deer ay bumagsak sa yelo. Nagpumiglas pero hindi makabangon. Nagulat at nawalan ng pag-asa si Xinxia. Lumingon siya at gusto nang umalis. Ang nagawa lang niya ay igalaw ang katawan bago siya parang nahila pabalik ng sobrang lakas ng magnet. Ang buong katawan niya ay nakalatag sa yelo. Tiningnan ni Tianjing si Hansen, si Chuyuan, at ang iba pang tao ng gulat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa tanawing nasa harap niya. Tiningnan ni Bauer si Chuyuan at sinabi, "Ama, ang lalaking ito ay sobrang kakilakilabot." Ang lalaking pinagagalitin niya ay nagpumigla sa yelo. Gusto sanang magsalita ni Hansen, ngunit nakita niya ang isang maliit na pusa na tumalon mula sa dibdib ni Bauer. Bumagsak ito sa harap ni Chuyuan. Ang pulang mata ng pusa ay nakatingin sa lalaki. "Umalis ka," sabi lang ni Chuyuan nang biglang buksan ng small cat ang bibig. Kasing laki lang ng kamao ang katawan nito. Nang bumukas ang bibig, kayang lunukan si Chuyuan sa isang lagok. Katcha! Katcha! Kinagat nito ang lalaki ng 2 beses bago tuluyang lunukan. Pagkatapos, inilabas ng pusa ang pink na dila, parang gutom pa rin. Nilamas ang labi. Nang makita iyon, nagulat sina Xinxia at ang dalawang alalay. Hindi rin makapaniwala si Hansen sa maliit na pusa. Bago pa man, bagong silang lang ang maliit na pusa. Kahit napigilan na ni Hansen si Chuyuan, aktibo pa rin ang Break World Power sa katawan ni Chuyuan. Para sa maliit na pusa na makakain ng ganitong katawan, tila hindi normal. Pagkatapos kainin ni Small Cat si Chuyuan, lumaki ang tiyan nito. Bumuga ito ng malakas na burp na nagpro-produce ng ilang bloodlines. Parang sinulid na bomb alot sa katawan niya. Mabilis itong bumuo ng blood cocoon na kasing laki ng kamao. Mag-e-evolve ba siya? Tiningnan ni Hansen ang blood cocoon at naisip na iyon ang nangyayari. Ang maliit na pusa ay interesado lang kay Chuyuan. Wala itong pakialam kay Xinxia at sa dalawang alalay. Kahit ang siyam na Holy Wen White Deer ay hindi nito pinansin. Hindi sila napansin. Hindi pangkaraniwan iyon. Simula ni Chuyuan ang pag-break ng mundo, naramdaman ni Hansen na kakaiba ang kapangyarihan nito. Kinakailangan ng Break World Powers na matutunan ang reverse power ng ibang mundo at pagsamahin ito sa pangunahing kapangyarihan. Ganyan nabubuo ang Break World Powers. Ang reverse power ng katawan ni Chuyuan ay tila kakaiba. Ang kapangyarihan na pinagsama sa kanyang kaliwang kamay ay parang demonyo. Ayon kay Hansen, parang beast soul ito kaysa sa gene race. Beast soul. Nag-isip si Hansen ng mga salitang iyon. Tumalbog ang kanyang puso. Beast souls. Oo, mas parang power ito ng beast soul. Hindi lang eksaktong pareho. Pinulot ni Bauer ang maliit na pusa sa kokon at lumapit kay Tianjing. Itinuro niya si Xinxia, na nakatali at nakahiga sa yelo, at nagtanong, "Ate, paano mo haharapin ang bastos na ito?" Tiningnan ni Tianjing si Xinxia. Yumuko siya kay Hansen at sinabi, "Salamat sa pagliligtas sa akin. Hindi ko pa nalalaman ang pangalan mo." Hansen. Hindi niya nakita ang pangangailangan na magsinungaling tungkol sa pagkakakilanlan. Ang number 1 swordsman ng Qin Kingdom. Naisip ni Tianjing ang totoong pagkakakilanlan ni Hansen. Matapos lahat, gamit ang isang sword strike, nadaig ni Hansen ang Black Dragon Formation. Nawasak niya ang Jade Wall City gamit ang kanyang lakas. Ito ay balita na umabot sa 7 kaharian. Ang number 1 swordsman ng Qin Kingdom ay kilala sa lahat ng 7 kaharian. Ngunit hindi talaga alam ni Tianjing ang hitsura nito. Maaaring hindi ako number 1 swordsman, pero tiyak na ako ang number 1 evil officer. Itinuro ni Hansen si Xinxia at sinabi, "Ikaw ang bahala sa kanya." Pagkatapos noon, lumapit si Hansen sa dalawang alalay mula sa Chu Kingdom. Tiningnan niya ang dalawang alalay at nagtanong, "Gusto niyo bang mabuhay o mamatay?" Nag-aalangan at nalilito ang dalawang alalay. Hindi nila alam ang dapat sagot. "Patay na si Chuyuan," sabi ni Hansen. "Kahit pakawalan ko kayo, malamang patayin pa rin kayo. Sa kabutihang palad, kailangan ko ng driver at alalay. Kung gusto niyong mabuhay, pwede ko kayong payagang mabuhay." Nagtinginan ang dalawang alalay. Nagngingit-ngit sila at sinabi, "Salamat, Master. Gusto naming mabuhay." "Kung talagang gusto niyong mabuhay, maghanda na kayo ng karwahe," malamig na sabi ni Hansen. Lumingon siya para hindi natingnan ang mga babae. Ramdam ng dalawang alalay na nawala ang presyon sa kanilang katawan. Muli silang malaya. Nagtinginan sila at lumapit sa siyam na Holy Wen White Deer at Jade Carriage. Tiningnan ni Hansen si Tianjing nang may interes.
Gusto niyang malaman kung paano haharapin ni Tianjing si Xinxia. Akala ni Hansen, magkakaroon ng problema si Tianjing. Pagkatapos ng lahat, dati silang nagmahalan. Sino ang mag-aakala na agad na matatalo ni Tianjing si Xinxia sa isang iglap ng walang pag-aatubili? Parang mahina ang babae, pero hindi ko inakala na ganoon siya kadesisibo. Medyo nagulat si Hansen. Salamat, Ginoo Hansen, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong patayin ang traidor. Lumapit si Tianjing kay Hansen, yumuko, at nagsabi, sigurado akong nandito ka rin para sa Ice Jade Evil Lady. Oo, tumango si Hansen. Pwede kitang isama para hanapin ang Ice Jade Evil Lady, sabi ni Tianjing. Sa gamit ng Zuan Mizonji's old leader, hindi ko na kailangan ang Ice Jade Evil Lady. Pero kailangan kong dalhin ang sakripisyo pabalik sa Zuan Mizong. Sige, sabi ni Hansen. Kailangan ko lang ang Ice Jade Evil Lady. Ang lahat ng iba pa, pwede mo. Inaayos ni Tianjing ang buhok, yumuko, at sinabi, kung ganoon, salamat, Ginoo. Sa 33 skies, naglakad ang Burry Path God sa harap ng lumang tore. Yumuko siya sa tore at sinabi, Mr. Leader, naiputol ang 17 life soul. Mula sa lumang tore, bumati ang boses ni Chinshu, oh. Gaano katagal ang life soul bago ito naiputol? Elite si Chuyuan ng Chu Kingdom, may life soul power na 17. Sapat na iyon para sirain ang mundo. Sa unibersong ito, kakaunti lang ang makakatigil sa kanya. Hanapin ninyo kung sino iyon. Opo, sagot ni Burry Path God bago umalis mula sa lumang tore. Kabanata 3255. Maraming sistema ang ice fields. Kung hindi dahil sa pamumuno ni Tianjing, hindi kailanman maiisip ni Hansen na isang ordinaryong lugar lang ang magiging lokasyon ng bihirang Gene Egg. Isang maliit na ice mountain ang nasa harap nila. Napapalibutan ito ng mas maraming ice mountains. Ilang daang talampakan lang ang taas nito. Hindi ito napakataas. Kung ikukumpara sa ibang ice mountains, na ilang libong talampakan ang taas, ang maliit na ice mountain na iyon ay hindi kaagad nakakatawag pansin. Kinuha ni Tianjing ang mapa. Inihambing niya ito sa maliit na ice mountain ng ilang sandali. Tiningnan niya si Hansen at sinabi, dito natagpuan ng aming Zuan Mizong leader ang lugar ng Ice Jade Evil Lady noon. Kung tama ang mga tala, may ice cave sa likod ng maliit na ice mountain na ito na direktang bumababa sa ilalim nito. Lumabas si Hansen mula sa Jade Carriage. Tiningnan niya ang ice mountain at sinabi, nai-curious ako. Noon, nang makita ng inyong leader ang isang bagay dito, ano iyon? Bakit hindi niya dinala ang Ice Jade Evil Lady at iniwan lang ang ilang gamit? Sumagot si Tianjing, hindi ko masyadong alam ang nangyari. Nag-iwan lang ng mensahe ang aming leader sa isang secret scroll. Pinag-usapan lang niya ang lokasyon ng Ice Jade Evil Lady at kung paano ibabalik ang nawalang gamit. Sa kabuuan, hindi niya masyadong binanggit ang Ice Jade Evil Lady. Paulit-ulit lang niyang sinabing pagkatapos makuha ang nawalang gamit at maibalik, hindi dapat maging sakim sa Gene Egg ng Ice Jade Evil Lady. Kung magiging sakim, siguradong mangyayari ang masamang bagay. Sa tingin mo ba na nawala ang tala tungkol sa Ice Jade Evil Lady? Tanong ni Hansen matapos mag-isip sandali. Hindi. Napakaseryoso ng Wuwi daw palas namin sa record keeping at iba pa. Ang ilang napaka-espesyal, classified na impormasyon ay may kakaibang paraan ng pagtatago. Walang puwang para sa pagkakamali dito. Kahit mali ako tungkol dito, hindi ba lahat ito mawawala? Hindi mo lang basta mawawala ang maliit na bahagi ng kabuuan, sagot ni Tianjing nang may kumpiyansa. Hindi talaga naniwala si Hansen sa sinabi ni Tianjing. Kahit gaano pa ka-classified ang pamamaraan, kung tao ang gumawa, mataas pa rin ang tsansa ng problema. Gagawin ko ang ipinangako ko sa'yo. Kung makukuha mo man ang Ice Jade Evil Lady, wala na akong pakialam. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Tianjing patungo sa maliit na ice mountain. Maghintay kayo dito, iniutos ni Hansen sa dalawang alalay. Sinama niya si Bauer upang sundan si Tianjing. Tulad ng sinabi ni Tianjing, sa paanan ng bundok ay may ice cave. Direktang pababa ito. Kung saan ito patungo ay misteryo. Si Tianjing ay tagapagmana ng Zuan Mizong, kaya hindi siya katulad ng ibang babae. Pagkatapos niyang makita kung paano niya hinarap si Xinxia, malinaw na iba ang puso niya. Walang makapagsabi kung mangyayari sa Hansenador ang nangyari kay Xinxia. Kaya't nag-iingat si Hansen at hindi siya nagbigay ng buong tiwala. Pagpasok nila sa ice cave at paglakad ng ilang sandali, unti-unti naniwala si Hansen sa kanya. Direktang bumababa ang cave sa ilalim ng yelo. Maraming libong talampakan ang haba nito. Wala itong katapusan at hindi mukhang gawa ng tao. Habang pababa sila, mas naramdaman ang malamig na yin air.
Kahit si Hansen, na nagpa-practice ng Jadesken, ay medyo nanginginig. Maraming bitek sa ilalim ng yelo. Maraming iba pang daan din. Ginamit ni Tianjing ang mapa bilang gabay sa tamang daan. Palaging ordinaryong daan ang pinipili niya. Maraming lugar ay para sa isang tao lang. May mga ice cave na diretso pababa sa bangin. Ang iba ay 10,000 talampakan, ang ilan higit pa. Para sa isang sistema, maliit lang ang distansya. Pinaka-nakuryo si Hansen sa dalawang super god pulses na lumitaw sa parehong landscape. Lahat ng iyon ay hindi maintindihan. Hindi tiyak kung gaano sila katagal nasa ice cave. Kakababa lang nila mula sa direktang ice cave nang ituro ni Bauer ang isang direksyon at tanungin, "Tatay, ano iyon?" Tiningnan ni na Hansen at Tianjing kung saan siya tumuturo. Nagulat sila. Isang planeta. Ang langit ng planetang iyon ay natatakpan ng yelo. Parang ice crystal sky. Ang planetang nakabaon sa yelo ay puno ng berde at bulaklak. Maraming hayop na malayang gumagalaw. Maraming cranes ang lumilipad sa ilalim ng ice sky. Maraming baka at tupa ang nagpapastol. Sinabi ni Tianjing, tama. Ito ang lugar na binanggit ng dating leader. Pinagmamasdan niya ang kakaibang planeta sa ilalim ng yelo. Sigurado ka ba na ito ang lugar? Yuzise ni Hansen. Sinasabing ang Ice Jade Evil Lady ay hindi purong ice element. Mga kalahating ice element lang. Ang lugar na para sa kanya ay hindi ganoon. Naalala ni Hansen ang balita na ibinahagi ni Bauer. Sinabi ni Tianjing kay Xinxia na ang lugar ng Ice Jade Evil Lady ay sa Land of Ice and Jade. Wala namang icy jade na lugar ang nakikita ni Hansen. Lupa lang. Tumingin si Tianjing kay Bauer at malamig na umungol, sinasabi sa iyo ni Bauer ang tungkol sa icy jade, hindi ba? Medyo narinig ko. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Ngumiti lang siya. Wala siyang naramdaman na hiya o anumang iba pa. Sa totoo lang, simula nang hilingin ni Xinxia na sumama sa akin sa ice fields, naramdaman ko nang may mali. Wala akong malaking suspicions tungkol sa kanya noon. Ngunit pagkakita ko sa iyo at kay Bauer, nagduda ako. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa paghahanap ng ice falls. Lahat iyon para lang subukan siya. Naiintindihan ko. Tumanggo si Hansen. Sa totoo lang, ang jade ng Ice Jade Evil Lady ay hindi tumutukoy sa jade stones, paliwanag ni Tianjing. Ibig sabihin nito ay pure. Ano ang ibig sabihin ng pure? Hindi pa rin masyadong naintindihan ni Hansen. Noong sinaunang panahon, sa mga alamat, ginagamit ang salita na jade para ilarawan ang isang bagay na malinis at hindi nadumihan, paliwanag ni Tianjing. Lalo na sa isang babae na hindi pa nadumihan. Ang jade ng Ice Jade Evil Lady ay tumutukoy doon. Wala itong kinalaman sa tunay na jade stone. Naiintindihan ko. Naiintindihan na ni Hansen. Pinagmamasdan ni Tianjing ang planeta. Nagpatuloy siya sa paglakad habang sinasabi, ang planetang ito ay kakaiba dahil may super god pulse. Bago maayos ang lugar, wala pa itong planeta. Pagkatapos lang maayos, lumitaw ang planetang ito. Talaga. Kinuha ni Hansen ang communicator. Binuksan ang galactic map para tingnan ang paligid. Talagang hindi dapat may planeta sa lugar na iyon. Hindi lang planeta. Wala rin dapat ordinary planet o kahit araw. Ngunit naruroon si Tianjing at Hansen sa isang planeta. Biglang lumingon si Tianjing at ngumiti kay Hansen. Ginoo Hansen, may isa pa akong sasabihin. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Tinanong, ano iyon? Ang planetang ito ay isang kamangha-manghang lugar, sinabi ni Tianjing kay Hansen habang nakangiti. Isang purong babae lang ang makakapunta dito ng ligtas. Kung hindi, siguradong mangyayari ang masama. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Tiningnan si Tianjing at tanong, anong masamang mangyayari? Malalaman mo rin. Hindi sinagot ni Tianjing ang tanong. Ngumiti lang siya. Ang ngiti niya ay kakaiba. Kabanata 3256. Hindi gaanong nag-alala si Hansen. Sa lakas at tibay ng kanyang katawan, at sa kapangyarihan ng kanyang super god spirit mode, sa dalawang unibersong iyon, bihira siyang masaktan o magkamali. Mukhang kailangan kitang biguan, sabi ni Hansen. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang maskuladong mukha ay nagsimulang magmukhang pambabae. Hindi siya tuluyang naging babae. Hindi yin, hindi rin yang. Medyo kakaiba ito, at nagsimulang tunog ng isang espesyal na nilalang mula sa sinaunang panahon. Nagulat si Hansen. Pinukas niya ang kanyang isipan sa isang bahagi ng kanyang katawan. Nang maramdaman niya ito, napahinga siya ng bahagya. Salamat sa Diyos, salamat, nandyan pa rin ang ari ko. Ngunit sa susunod na sandali, ang mukha ni Hansen ay naging seryoso. Nandyan pa rin ang ari, ngunit ang dati malaking cigar ay naging kasing liit ng isang mani. Napakaliit, parang mawawalan siya ng malay. Kung hindi nandyan si Tianjing, baka hinubad niya na ang pantalon at gisingin ang poor guy na natutulog.
Nang makita ni Tianjing ang mukha ni Hansen, natuwa siya at tumawa. Ginoo Hansen, huwag kang mag-alala. Ang kapangyarihan ng planetang ito ay hindi pumatay. Ginagawa lang nitong kakaiba ang mga lalaking nilalang at babaeng nilalang na hindi puro. Naisip ni Hansen, hindi ito basta kakaiba. Kung hindi ko maibalik, mas masahol pa ito sa kamatayan. Nang makita niya ang mukha ni Tianjing na tuwang-tuwa, naintindihan ni Hansen na nalulugod siya sa pagkakataong makapagbawi para sa kanyang mga sinungaling. Hindi pinansin ni Hansen si Tianjing at ginamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Pinadala niya ito sa kanyang micro-penis. Dumaan ang reverse Dangshan Sutra at ordinaryong Dangshan Sutra nang walang problema. Maliban sa pagiging mas maliit at mas delikado, wala namang ibang problema. Ginoo Hansen, hindi mo kailangang mag-alala. Kapag umalis ka sa planetang ito, titigil na ang kapangyarihan na kumokontrol sa iyo. Pero kung magtatagal ka rito, o lalapit sa lokasyon ng Ice Jade Evil Lady, mas lalakas ang kapangyarihang iyon. Maaaring baliktarin pa ang iyong yin at yang, paliwanag ni Tianjing sa seryosong tono. Napansin ni Hansen na pinipigilan ni Tianjing ang tawa. Alam niya kung ano ang nangyayari sa katawan ni Hansen. Saan ang gene egg ng Ice Jade Evil Lady? Sinubukan ni Hansen na itoon ang isip sa misyon. Kung maibabalik niya ang normal, wala siyang dapat ikatakot. Bukod dito, may Super God Spirit Mode siya. Sa kapangyarihan nito, kaya niyang kontrolin ang kakaibang kapangyarihan. Nandyan, itinuro ni Tianjing sa isang direksyon. Sumunod ang paningin ni Hansen sa daliri ni Tianjing. Nakita niya ang isang higanteng bundok na natatakpan ng nyebe sa gitna ng malalawak na parang. Bagamat pwede itong ilarawan bilang Snowy Mountain, snow lang ang nasa tuktok. Ang natitirang bahagi ng bundok ay berdeng bato at itim na bato. Sabi ng dating leader, sa tuktok ng bundok naruroon ang gene egg ng Ice Jade Evil Lady. Hindi ko alam kung nandyan pa rin, sabi ni Tianjing. By the way, sa planetang ito, bawal ang galaxy teleportation. Bakit? Tanong ni Hansen ng kalmado. Ngumiti si Tianjing. Dahil hindi stable ang espasyo sa loob ng planetang ito. Kung gagamitin mo ang galaxy teleportation, maaaring hindi mo maabot ang lokasyon at maligaw sa sirang layer ng espasyo. Naiintindihan ko. May iba pa bang ipinagbabawal dito? Mas mabuti kung sabihin mo lahat ng sabay. Sinabi ni Hansen, sabik na hanapin ang lugar para sa kanyang Super God Spirit Mode. Sa harap ni Tianjing, hindi nagmadali si Hansen na ipakita ang kahit ano. Wala nang iba. Sinabi ko na ang espasyo sa planetang ito ay hindi stable. Maraming sirang layer ng espasyo. Mag-ingat habang naglalakad. Kung tatama ka sa sirang layer ng espasyo, kahit ang may God Spirit Body ay maaaring hindi makasalo sa masamang kapangyarihan, paliwanag ni Tianjing. Hindi mo rin dapat saktan ang mga nilalang dito. Mas lalo kang malas. Anong klaseng malas ang mangyayari, hindi inirecord ng leader. Pero mas mabuti, huwag nating galitin ang mga nilalang dito. Iyan lang ba? Hindi gaanong pinansin ni Hansen ang dalawang punto. Nakakatakot ang sirang layers, pero sa lakas at bilis ng katawan niya, hindi ito malaking banta. Tungkol sa mga nilalang, hindi rin siya masyadong mahilig pumatay. Hindi niya naisaktan ang mga ito. Yan lang ang iniwan ng dating leader. Wala nang iba. Hindi ko alam kung may iba pa, sabi ni Tianjing habang nakabuka ang kamay. Pinagmamasdan niya si Hansen at patuloy na sinubukang silipin ang kanyang katawan. Gumamit si Hansen ng kakaibang tinig at tanong, hindi mo ba hinahanap ang mga gamit ng Zuan Mizang? Hindi ka sasama sa akin, sagot ni Tianjing habang natatawa. Nasa foothills ng Snowy Mountain ang mga gamit. Kung pupunta ka sa Snow Mountain para hanapin ang gene egg ng Ice Jade Evil Lady, pwede tayong magkasama. Hindi ko pa balak pumunta sa Snowy Mountain, malamig na sagot ni Hansen. Ikaw na ang mauna. Kung ganyan, ako na ang mauna. Lumisan si Tianjing. Hindi pa siya kalayuan nang marinig ni Hansen ang kanyang tawa na parang kampanilya. Bilang isang shameless man, galit na galit si Hansen. Ano ba ang planetang ito? Paano matatanggal ng Break World Power ang masamang kapangyarihan? Sinubukan ni Hansen gamitin ang Break World Dangshan Sutra, pero wala itong epekto. May kakaibang kapangyarihan sa paligid. Hindi ito natanggal ng Dangshan Sutra. Hindi nagpatuloy si Hansen sa paggamit ng lakas. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa masira ang ari niya. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Seryosong tanong ni Bauer. Wala lang, sagot ni Hansen. Hindi niya maipaliwanag kay Bauer ang nangyayari. Nang lumayo si Tianjing, ginamit ni Hansen ang Super God Spirit Mode. Pinalibutan nito ang kanyang katawan ng puting kapangyarihan. Sa kabutihang palad, hindi nabigo ang Super God Spirit Mode. Natanggal nito ang kakaibang kapangyarihan at bumalik sa normal ang katawan niya. Sayang lang na hindi niya ma-break ang mga universal rules ng matagal.
Pagkatapos mawala ang mode, muling natakpan ang katawan niya ng kakaibang masamang kapangyarihan, na nagdulot ng kakaibang pagbabago. Sige, tingnan natin kung nandyan pa ang Gene Egg ng Ice Jade Evil Lady. Pagkatapos, gagamitin ko ang Super God Spirit Mode para alisin ang kapangyarihan. Alam ni Hansen na hindi niya pwedeng gamitin ng paulit-ulit ang Super God Spirit Mode. Pero kung gumana ito, mapapawi ang kanyang kaba. Kinuha niya si Bauer at nagtungo sa Snowy Mountain. Kabanata 3257. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inakala ni Hansen. Hindi siya niloko ni Tianjing. Habang papalapit siya sa Snowy Mountain, mas lumiit ang kanyang ari. Malapit na itong maging kasing liit ng soybean. Medyo nakakaramdam siya ng kakaiba. Kung totoo ang sinabi ni Tianjing, ang paglapit sa bundok ng yelo ay magpapabaliktad sa kanyang yin at yang. Kung tuluyan siyang maging babae, hindi siya sigurado kung kayang ibalik ng kanyang Super God Spirit Mode ang normal. Nakita niya ang Snow Mountain sa harap niya at hindi siya handang sumuko. Mabilis na bumuo si Hansen ng isang salamin. Nang tumingin siya sa sarili, napansin niyang malaki ang pagbabago ng kanyang mukha. Ang dating matalim na mukha niya ay naging malambot. Mas malaki ang kanyang mga mata, mas mahahaba ang pilik mata, at ang kanyang Adam's apple ay halos hindi na halata. Nagulat si Hansen. Hindi naman siguro ako talaga nagiging babae, di ba? Ginamit niya muli ang Super God Spirit Mode upang alisin ang nagbuong masamang kapangyarihan. Ngunit napansin niyang mas mabagal ang activation ng kanyang Super God Spirit Mode ngayon. Kahit na natanggal pa rin ang masamang kapangyarihan, mas mabagal ang pagbabalik ng normal kaysa dati. Kapag naalis ang Super God Spirit Mode, mas mabilis na nagiging babae ang kanyang katawan. Pati ang Super God Spirit Mode ko naapektuhan. Kung hindi ko maibalik ito, napakasama. Nag-alinlangan si Hansen. Hindi ito tila sulit para sa isang Gene Race. Anong klaseng Gene Race ba ang Ice Jade Evil Lady na ito? Bakit kakaiba ang lugar sa paligid niya? Nakakabaliw, kaya nitong gawing babae ang lalaki. Gagawin din kaya nitong lalaki ang babae. Nag-isip si Hansen. Bigla siyang naisip, female ang spell. Kung pagsasamahin ko siya sa katawan ko, kalahati ng katawan ko ay magiging babae. Makakatulong kaya iyon para mapaglabanan ang kakaibang kapangyarihan. Habang iniisip niya ito, nilabag niya ang mga patakaran ng universo. Ginamit niya ang Super God Spirit Mode at tinawag si Spell upang pagsamahin sa kanyang katawan. Spell ay babae, di ba? Same time na panalangin ni Hansen. Habang umaakyat sa Snowy Mountain si Tianjing, tinitingnan niya ang mukha ni Hansen at tumawa. Gano man siya kalakas, wala siyang silbi sa lugar na ito. Hindi dahil hindi ko tinutupad ang pangako. Kung hindi niya makuha ang Ice Jade Evil Lady, hindi iyon aking kasalanan. Sa ilang kadahilanan, naalala ni Tianjing ang mukha ni Hansen. Halos gusto niyang umawit sa tuwa. Tumingin siya at napansin na hindi sumunod si Hansen. Tumawa siya at sabi, tama ang dating leader. Sa lugar na ito, kahit gaano kalakas ang lalaki, walang silbi silang pumunta. Tanging puro babae lang ang makakaakyat sa bundok at makukuha ang Gene Egg ng Ice Jade Evil Lady. Hindi sinabi ni Tianjing kay Hansen ang buong katotohanan. Pumunta siya para sa sarili niyang interes. Alam niya kung paano makukuha ang Gene Egg. Noong panahon ng Zuan Mizang at ng dating leader, maraming elite ang nagpunta doon at nangyari ang masamang pangyayari, nagiging babae ang mga lalaki, lumalaki ang balbas ng imper na babae, at lumalakas ang katawan ng ilan. Hindi lang iyon. Pinukaw din nila ang galit ng mga hayop na nagdulot ng mas maraming masamang pangyayari. Marami sa mga elite ang namatay. Kahit na hindi nila ginulo ang mga hayop, marami pa ring masamang pangyayari sa Snowy Mountain. Sa lahat ng elite, tanging ang leader ng Zuan Mizang ang nakarating sa tuktok. Doon niya nakita ang Gene Egg ng Ice Jade Evil Lady. Sa huli, hindi kinuha ng leader ang Gene Egg. Bukod sa pagiging puro babae, may mas maraming pang requirements. Kahit puro babae ang leader, hindi akma ang kanyang katawan sa Gene Egg, kaya hindi niya nakuha. Ang dahilan kung bakit pumunta si Tianjing mag-isa ay alam niya na siya lang ang makakakuha ng Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Kung hindi niya alam iyon, hindi siya pupunta mag-isa. Matagal na nag-aral ang dating leader. Sa huli, natuklasan nila na dapat extreme yin at extreme yang ang katawan upang makuha ang Gene Egg. Mula noon, tanging mga babaeng may ganitong katawan ang pinalaki ng leader. Hinintay nila ang muling paglitaw ng Super God Pulse. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, iniisip ni Tianjing. Noong nakaraan, pinapalaki ng Zuan Mizang ang mga may extreme yin at extreme yang. Marami sa kanila ay naging mahusay. Noong panahon nila, hindi lumitaw ang Super God Spirit Mode. May 9 yin rare pulse body si Tianjing. Napaka-talented at matalino niya. At ang huling leader ang nagpalaki sa kanya.
Ibig sabihin, siya ang magiging tagapagmana. Dito niya nalaman ang mga lihim. Kung hindi, kahit may extreme yin at yang body, hindi niya makukuha ang pagkakataon. Kailangan ng perpektong kombinasyon ng pagkakataon at tadhana. Kahit may kaunting problema, sa huli, ako lang dapat ang makakakuha ng Gene Egg ng Ice Jade Evil Lady, sabi ni Tianjing nang may kay-abangan. Isipin na lang ang elite na si Hansen na walang makukuha habang siya ay makakaakyat at makakakuha ng Gene Egg, napakaganda ng pakiramdam ng tagumpay. Talagang malakas ang Qin Kingdom number 1 swordsman, pero ang mga Diyos na ang nagdesisyon. Ito ang aking pagkakataon, hindi kanya. Inilayo ni Tianjing ang isip at maingat na nagpatuloy sa pag-akyat. Lahat ay ayon sa tala ng dating leader. Sa tuktok, nakita niya ang isang icy egg na parang kristal. Nakatutok ito sa tuktok ng bundok. Nakita niya ang katawan ng magandang babae sa loob ng ice egg. Nakasuot ng puti ang babae, may buhok na parang nyebe at kristal, at parang yelo ang likod niya. Ang balat niya ay perpekto, parang balat ng isang diwata na hindi kabilang sa mundo. Talagang rare humanoid gene race ang Ice Jade Evil Lady. Maaari kong i-practice ang aking door technique sa kanya. Maaaring ako lang ang Zuan Mi Zhang leader na makakamit ito, tuwang-tuwa si Tianjing. Hindi rin siya basta-basta nakukumbinsi ng tagumpay. Habang malapit sa tagumpay, maingat pa rin siya. Dahan-dawang lumapit sa icy egg, kagat ng kanyang daliri, at pinatulo ang isang patak ng dugo sa ice egg. Gumagana. Pumasok ang patak ng dugo sa ice egg. Nakukuha niya ang Rare Gene Race Ice Jade Evil Lady para sa sarili. Kabanata 3258. Nang makita ni Tianjing ang unang patak ng dugo na pumapasok at papalapit sa noo ng Ice Jade Evil Lady, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang lumilipis ang oras, naabot ng patak ng dugo ang balat ng Ice Jade Evil Lady sa noo. Naging posible para kay Tianjing na makita ang dugo at balat ng Ice Jade Evil Lady na naghalo, bumuo ng kakaibang koneksyon. Nagawa ko na, nakuha ko na ang Ice Jade Evil Lady, natuwa si Tianjing habang lumalalim ang koneksyon. Narealize niya na nakuha niya ang super unique gene race na ito. Ngunit habang natutuwa, biglang sumakit ang kanyang puso. Umubo siya ng dugo habang biglang naputol ang koneksyon sa Ice Jade Evil Lady. Paano nangyari ito? Nagtagumpay naman. Bakit ganito? Hindi ba sapat ang 9-in rare pulse ko? Tanong ni Tianjing. Napansin niya na kalahati ng dugo niya ay halo sa balat ng Ice Jade Evil Lady at biglang itinapon mula sa noo ng Ice Jade Evil Lady, na nagkalat sa puting nyebe ng bundok. Habang iniisip niya ang nangyari, gumalaw ang ice egg. Nagsimulang gamulong pababa sa bundok. Hindi alam ni Tianjing kung ano ang nangyari. Nagtaka siya kung bakit parang kusa gumagalaw ang ice egg. Napakakakaiba nito. Pinigil ni Tianjing ang dugo sa kanyang dibdib at nagtiyaga na bumaba sa bundok para maabutin ang ice egg. Hindi mabilis ang pag-ikot ng ice egg. Nang maabot nito ang kalahating punto ng bundok, may nakita siyang lalapit sa Ice Mountain. Ang lalaki ay may maskuladong mukha, pero napakaganda niya. Napakaganda hanggang maraming babae ang mahihiya sa sarili nila. Nang makita niya ang isang maliit na batang babae at isang maliit na pusa sa balikat ng lalaki, na-realize ni Tianjing na ang magandang lalaki ay walang iba kundi si Hansen. Dapat ay apektado siya ng masamang kapangyarihan. Totoo ngang naglakas loob siyang pumunta rito, bulong ni Tianjing sa pagkabigla. Habang papalapit sila sa Snow Mountain, dapat ay mas apektado na ang lalaki. Malapit na siya sa Snow Mountain. Ayon sa dating leader, kapag lalaki ang nakarating doon, dapat ay ganap ng naging babae. Ngunit kahit napakaganda niya ngayon, malinaw na hawak pa rin ni Hansen ang yang power na katangian ng lalaki. Hindi siya ganap na babae. Dahil ba sa kanya gumalaw ang ice egg? Nag-isip si Tianjing. Kailangan niyang itanggi ito. Ang Ice Jade Evil Lady ay makukuha lang ng babaeng may cold yin blood pulse. Hindi babae si Hansen. Wala siyang yin cold blood pulse. Paano niya makukuha ang Ice Jade Evil Lady? Paano niya igagalaw ang ice egg? Ngunit nakita ni Tianjing na ang ice egg ay lumilipad papunta kay Hansen. Nang malapit na si Hansen sa Snow Mountain, siyam na talampakan na lang ang pagitan nila. Lumilipad ang ice egg papunta sa kanya. Hindi pwede. Hindi makapaniwala si Tianjing. Dapat hindi gumalaw ang Ice Jade Evil Lady papunta sa lalaki. Nakakagulat para sa kanya. Ngunit tumigil ang ice egg sa harap ni Hansen. Isang haba ng braso ang pagitan nila. Ito ba ang Ice Jade Evil Lady? Tanong ni Hansen sa ice egg sa harap niya. Hula niya kung ano ang nasa loob, pero nagtaka siya kung bakit gamulong ang Ice Jade Evil Lady Gene Egg sa harap niya. Matagal siyang naghintay bago kumilos. Ginamit niya ang pinagsamang kapangyarihan ni spell, kaya hindi na niya naramdaman ang masamang kapangyarihan.
Dahil natagalan, inakala niya na nakuha na ni Tianjing ang Ice Jade Evil Lady. Pupunta na lang siya para subukan ang swerte niya. Sino ang mag-aakala ng kakaibang eksenang ito? Ang Ice Jade Evil Lady Egg ay gamulong pababa sa bundok at dumiretso sa kanya. Inabot ni Hansen ang Ice Egg at hinawakan. Gusto niyang tiyakin kung totoong Gene Egg ito. Nang mahawakan niya, lumapat siya sa gitna ng egg, nagkaroon ng bitik na kumalat na parang spider webs. Pang! Nabasag ang Ice Egg. Kumalat ang Ice Light na parang langit na puno ng bituin. Sa loob ng ilaw, lumitaw ang katawan ng Ice Jade Evil Lady. Ang puting damit niya ay parang nyebe. Ang buhok niya ay parang yelo at sutla. Ang balat niya ay puting nyebe. Napakaganda niya na halos ikinukulong ng isa ang hininga sa kanyang presensya. Lahat ay kamangha-mangha. Tumingin si Hansen sa Ice Jade Evil Lady. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata ngunit bumukas. Ang mga mata niya ay parang malamig na gemstones na tumitingin kay Hansen. Ibigay mo sa akin ang isang patak ng dugo mo, sabi ng Ice Jade Evil Lady. Ang boses niya ay malinaw na parang umaagos na tubig sa tenga ni Hansen. Nang marinig iyon ni Tianjing mula sa malayo, natigilan siya. Para bang hinagupit ng kidlat. Bakit ko ibibigay ang dugo ko sa iyo? Tanong ni Hansen. Tiningnan niya ang Ice Jade Evil Lady ng may interes. Hindi ito normal. Ordinary gene races ay hindi makakakumpara sa kanya. Kahit rare gene races, napakabihira ng nilalang na ito. Dahil gusto mo akong maging iyong gene race, malamig na sabi ng Ice Jade Evil Lady. Hindi ba sapat iyon? Sapat na iyon. Tumango si Hansen at inunat ang kanyang daliri. Pinigan niya ang isang patak ng dugo. Inabot ng Ice Jade Evil Lady ang dugo at maingat na inilapat sa kanyang noo. Pumasok ang dugo, at lumitaw ang pulang tuldok sa noo niya. Naglabas ang katawan ng Ice Jade Evil Lady ng kakaibang godlight. Paano nangyari ito? Inisip ni Tianjing. Para bang panaginip lang ang nangyayari. Ang Ice Jade Evil Lady ay lumapit sa lalaki para kunin siya bilang gene race. Nakakalito at nakapagpapabaliw sa kanyang mundo. Akala ko puro babae lang ang pwede. Akala ko kapag lalaki ang lumapit, masamang pangyayari lang ang darating. Akala ko babae lang na may extreme yin at cold blood pulse ang makukuha siya. Isip ni Tianjing na puno ng tanong, walang sagot. Habang pinapanood niya, naglaho ang Ice Jade Evil Lady sa anyo ng Ice Light at pumasok sa kaluluwa ni Hansen, naging kanyang gene race. Annihilation God Spirit Gene Race claimed, Ice Jade Evil Lady. Narinig ni Hansen ang pamilyar na anunsyo. Nagulat siya. Anong klaseng Ice Jade Evil Lady ito? Kaagad, isang God Spirit Gene Race na Annihilation class. Mabilis niyang sinuri ang impormasyon tungkol sa Ice Jade Evil Lady at nakita na baguhan pa ang progress niya. Pero kahit pa ganoon, ang level niya ay nasa Annihilation God Spirit Gene Race. Kabanata 3259. Salamat sa paggabay, sabi ni Hansen na may malakas na tawa. Nakuha ko na ang Ice Jade Evil Lady. Naisip ko lang, nakuha rin kaya ni Miss Tian ang nawalang mga gamit ng kanyang grupo. Naramdaman niya na may itinatago si Tianjing sa kanya at may planong gawin ang Ice Jade Evil Lady bago pa siya. Hindi niya masisisi si Tianjing. Ninakaw lang niya ang pagkakataon ni Tianjing. Normal lang na gusto niyang bawiin ito. Pareho silang gumamit ng kapangyarihan, at wala namang mali sa ginawa ni Tianjing. Kung hindi niya nais patayin si Hansen, ibig sabihin ay may panganib. Kaya't hindi balak ni Hansen na saktan siya. Hindi ko pa nahanap iyon. Kung hindi ka naman nagmamadaling umalis dito, pwede mo ba akong tulungan hanapin ito? Muling bumalik sa normal ang mukha ni Tianjing. Inaayos niya ang buhok at ngumiti. Ngumiti si Hansen at sumagot, siguro hindi magandang ideya iyon. Baka magsimulang lumipad din ang mga mahahalagang gamit mo papunta sa akin. Pinaghalo ang mga kamay niya at umalis. Nadama ni Tianjing ang sama ng loob. Hindi na siya makapanatili ng kalmado. Galit siya habang pinapanood si Hansen na umalis, ngunit wala siyang magagawa. Matagal na ang paghahanda ng grupo ko para makuha ang Ice Jade Evil Lady. Walang makakaasahan na lilipad ito sa kamay ng isang lalaki. Nakakatawa talaga ang kapalaran, Hansen, tatandaan kita, ngumisi at nagngit-ngit si Tianjing habang tinitingnan siyang umalis. Madali ang daan pabalik. Mabilis na nakabalik si Hansen sa ibabaw ng ice fields. Ginamit niya ang galaxy teleportation upang bumalik sa kastilyo ng Feng family. Hindi na makapaghintay si Hansen na tawagin ang Ice Jade Evil Lady mula sa kanyang Sea of Soul. Nagulat siya nang tumanggi ang Ice Jade Evil Lady. Hindi siya matatawag. Nagulat si Hansen. Hindi pa ito nangyari dati. Kahit ano pang Beast Soul o Gene Race na nakuha, kapag nailagay sa Sea of Soul, maaari niya itong kontrolin. Ito ang unang pagkakataon na tumanggi. Sinubukan niya ng ilang beses, ngunit pareho ang resulta.
Hindi niya matatawag ang Ice Jade Evil Lady. Huwag mo na subukan, sabi ng Ice Jade Evil Lady. Ang kontrata natin ay pantay. Iba ako sa ibang gene races na kinokontrol mo. Maari silang maging alipin, ngunit wala akong pahintulot, hindi mo ako matatawag. Kahit matatawag mo, pwede kong piliin kung lalaban ako para sa iyo o hindi. Pwede rin akong huwag makipaghalo sa iyo. Kung ganoon, bakit mo gustong magkaroon ng kontrata sa akin? Hindi nagulat si Hansen. Kung handang magsalita ang Ice Jade Evil Lady, alam niyang matututo siya ng mahalagang bagay. Ang katawan mo ay kabaligtaran ng akin, at kakailanganin ko ang kapangyarihan mo para sa isang bagay, paliwanag ng Ice Jade Evil Lady. Ibig sabihin, hindi ka lang isang bagong gene race, sabi ni Hansen. Pwede ring sabihin ako'y hindi. Ang sagot mo ay kakaiba. Tahimik si Hansen sandali bago humula. May alaala ka ba tungkol sa sarili mo bago ka ma-reincarnate? Medyo oo, pero hindi ako dumaan sa Geno Hall para ma-reincarnate. Hindi itinatago ng Ice Jade Evil Lady ang anuman. Pwede ka bang mag-reincarnate nang hindi dumaan sa Geno Hall at manatili sa parehong universo? Nagulat si Hansen. Ito ang unang beses na narinig niya ang ganitong bagay. May sarili akong paraan, malamig na sabi ng Ice Jade Evil Lady. Hindi mo kailangan itanong iyon sa akin. Ngayon, mahina pa ang katawan ko. Mahirap ibalik ang dating anyo at lakas ko. Hindi ko alam kung gaano katagal bago muli akong makapag-break ng mundo. Hindi ko kayang maghintay ng ganoon katagal. Kung ganoon, dapat tayong mag-usap tungkol sa kasunduan. Ano ang maitutulong mo sa akin? Tanong ni Hansen ng direkta. Pwede kitang tulungan gamit ang kapangyarihan ko at lumaban para sa iyo tulad ng ordinaryong gene race, sagot ng Ice Jade Evil Lady. Kapalit nito, kapag kailangan kita, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin at ibigay ang kapangyarihan mo. Sa tingin ko, dapat sabihin mo sa akin kung anong klaseng kapangyarihan ang gusto mong ipahiram. Interesado si Hansen. Nang halos matapos ang aking evolution process, tinaksilan ako ng isang tao at nabigo, sabi ng Ice Jade Evil Lady. Kailangan kong mag-reincarnate. Gusto ko mawala ang kaluluwa ng taong iyon at maban sa mundong ito magpakailanman. Sino ang taong iyon? Tanong ni Hansen nang tumataas ang interes. Hindi ko alam, sagot ng Ice Jade Evil Lady. Kilala ko siya sa hitsura, pero hindi ko alam ang pangalan. Matutukoy ko siya kung makikita mo. Kung naantala niya ako sa pag-evolve, hindi siya basta ordinaryong tao. Hindi siya mahirap hanapin. Magaling. Magpatuloy tayo sa tanong. Ano ang huling uri ng evolution mo? Tanong ni Hansen. Reboot, sagot ng Ice Jade Evil Lady na may pagmamalaki. Pwede nga bang maabot ng gene races ang ganitong evolution? Nagulat si Hansen. Hindi pa niya narinig ang sinumang nakaabot sa reboot class sa evolution. Kasama ang lahat ng tao at nilalang, mukhang kilala lang ni Hansen ang isang reboot class na nilalang. Kahit si Chinshu ay hindi tatanggi sa wrath ng reboot God Spirit. Ngayon, kontrolado niya ang Black Crystal Armor, mahirap sabihin kung ano ang kaya niyang gawin. Malamig na mukha, sabi ng Ice Jade Evil Lady, oo. Isa na lang ang kulang sa akin para magtagumpay. Dahil lang sa taong iyon. Halata ang galit na nakatago sa kanya. Ang taong tinutukoy mo, ganito ba ang hitsura? Gumuhit si Hansen ng mukha ni Chinshu sa hangin gamit ang kanyang daliri at isang maliit na liwanag. Kailangan mo muna akong i-summon, sabi ng Ice Jade Evil Lady. Hindi mo ba nakikita? Nagulat si Hansen. Kung tungkol lang ito sa patas na kasunduan, hindi mo ako makokontrol, at hindi rin kita makokontrol. Sa Sea of Soul mo, hindi ko nakikita o nararamdaman ang labas. Kung hindi mo ako i-summon, hindi ako makakalabas. Wala siyang itinatago. Patas ang kasunduan. Napansin ni Hansen na binanggit ng Ice Jade Evil Lady ang Sea of Soul, na nagulat siya. Iilan lang sa Alliance ang nakakaalam nito. Tahimik si Hansen. Sinuman niya ang Ice Jade Evil Lady. Sa pagkakataong ito, madaling lumitaw ang Ice Jade Evil Lady. Tiningnan niya ang guhit ni Hansen. Hindi siya iyon. Pagkatapos makita si Chinshu, umiling ang Ice Jade Evil Lady at nagtanong, sino ang taong iyon? Sa paraan ng pagguhit mo, hindi siya mukhang simpleng tao. Nagulat si Hansen. Karaniwan, ito ay laging konektado kay Chinshu. Ngayon, hindi. Maganda na hindi iyon ang kaso. Mahirap kausapin ang taong iyon. Kung siya ang taong samugat sa iyo, hindi madali ang paghihiganti. Hindi na nagpakahaba si Hansen. Tiningnan niya ang Ice Jade Evil Lady at sinabi, kung gusto mong makipagtulungan, tingnan natin kapag naghalo na tayo. Tingnan natin kung kayang lagputin ng ating kapangyarihan ang mundo. Matapos iyon, sinuman ni Hansen ang Ice Jade Evil Lady. Hindi siya tumanggi. Lumapit ang Ice Jade Evil Lady at naghalo sa katawan ni Hansen.
Kabanata 3260. Mr. Leader, napunta na ako para tingnan, sabi ni Burry Pathgod habang magalang na yumuyuko sa lumang tore. Ang level -17 life soul ni Chuyuan ay napatay ni Hansen. Nawala na rin ang kanyang life soul. Siya nga iyon. Ngayon ay may katuturan na, lumabas ang boses ni Chinshu mula sa lumang tore. Mr. Leader, nais mo bang mapawi ang taong ito mula sa mundong ito? Yumuko si Burry Pathgod habang nagsasalita. Pakawalan ang no. 19. Tingnan natin kung ano ang ipapakita ng test na ito. Hindi nag-iba ang boses ni Chinshu. Opo, Mister. Medyo kakaiba ang itsura ni Burry Pathgod habang naglalakad palayo. Mister, ano ginagawa ni Chinshu? Habang nasa 33 skies tayo, bakit siya nagtatago? Bakit hindi siya lumalabas? Sa isang lihim na lugar, sinabi ni Burry Pathgod sa ilang tauhan. Sa tingin ko may problema sa kanyang katawan. Kung hindi, bakit kailangan niya ng iba? Baka ito ang pagkakataon natin. Habang may problema ang katawan niya, pwede natin siyang patayin at mabawi ang kontrol ng God Chaos Party. Hindi tayo pwedeng magmadali. Sa ngayon, hindi makikaila na nakakatakot si Chinshu. May 100% na pagkakataon na umatake siya muli. Kung hindi natin gagawin ito, baka mas mahirap makaligtas kapag naayos niya ang katawan niya. Nagdebate ang lahat ng nilalang na iyon. Sa huli, iniwas nila ang tingin kay Burry Pathgod. Malamig na sabi ni Burry Pathgod, sigurado akong may problema si Chinshu sa katawan niya. Bago natin malaman ang issue, huwag tayong gumawa ng padalos-dalos. Ngayon, may mga life souls siya. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kung gumana ang life soul test, at nakuha natin sila, hindi na natin kailangang matakot kay Chinshu. Sinasabi mo ba na nasa kamay ni Chinshu ang impormasyon tungkol sa life soul course? Tanong ng isang elder na hindi nakakaintindi. Kami lang ang inatasan na hanapin ang mga test subjects at obserbahan ang progreso nila. Paano namin maaari silang kontrolin? May plano ako para dito, sabi ni Burry Pathgod kay Rocky D. Rocky D, kailangan mong dalhin ang test subject number 19 kay Hansen at tingnan kung anong kapangyarihan ang taglay ni No. 19. Opo, Master, sabi ni Rocky D na may magalang na pagyuko. Si Hansen at si Bauer ay nakaupo sa sofa, nanunood ng cartoons. Biglang may gumalaw sa bulsa ni Bauer. Kinuha niya ito at binuksan. Isang tao na gawa sa papel ang tumalon palabas. Hansen, pwede ka bang maging tapat sa akin at huwag magdulot ng gulo? Galit na sigaw ni Rocky D's Paperman habang tumatalon. Ano naman ang nagawa ko ngayon? Sagot ni Hansen habang kumakain ng popcorn at nanunood ng animated movie. Galit na nagtanong si Rocky D, ano? Hindi mo ba kamakailan lang pinatay si Chuyuan? Opo. Nagulat si Hansen. Kasapi rin ba ng God Chaos Party si Chuyuan? Hindi siya miyembro ng God Chaos Party, malamig na sabi ni Rocky D. Isa lang siyang test subject. Anong uri ng test subject? Tanong ni Hansen nang may tunay na kuryosidad. Nag-atubiling aminin ni Rocky D, ngunit tahimik na sinabi, matapos maging leader si Chinshu ng God Chaos Party, nagsagawa siya ng tests. Binigyan niya ng tinatawag na life soul ang ilang partikular na nilalang. Pagkatapos nilang tanggapin ang life souls, naramdaman nila ang reverse world powers. Sa tulong nito, nagamit nila ang life souls para break the world. Sa maikling panahon, nakagawa siya ng maraming break world elites. Pwede ba talagang mangyari iyon? Ano ba ang life soul? Naalala ni Hansen ang kakaibang gene ray sa kaliwang braso ni Chuyuan. Hindi ko alam, pero mukhang gene egg ito. Medyo iba sa gene egg. Bawat gene egg ay kailangan ng espesyal na nilalang para mapisa. Walang ibang makakapisa nito. Kaya, kahit sa mga test subjects, wala ring makakaalam kung ano ang life souls. Kahit ang mga test subjects na may life soul at mga God Chaos Party members na nag-o-observe sa kanila ay hindi alam. Matapos magsalita si Rocky D, tumingin siya kay Hansen. Si Chuyuan ang ika-17 test subject. Bakit mo siya pinatay? Kung gusto mong mamatay, ayos lang. Basta huwag mong isama si Master Bauer. Hindi mo alam ang lawak ng kapangyarihan ni Chinshu. Noon, kung madiskubre si Bauer ni Burry Pathgod, buhay ka pa. Kung makita siya ni Chinshu, malamang patay ka na. Hindi pinansin ni Hansen ang reklamo ni Rocky D. Mas interesado siya tuklasin kung ano ang life soul. Parang gene races at beast souls ito, may halong katangian ng dalawa. Ano ang iniisip ni Chinshu? Hindi maintindihan ni Hansen ang proseso ng pag-iisip ng tao. Hindi niya alam kung bakit maraming ginagawa si Chinshu. Kung para kay Warner, buhay na siya. Ano pa ba ang kailangan niya? Tinutukoy mo ba na si Chuyuan ang ika-17 test subject? Ibig sabihin may 16th bago siya.
Sino-sino sila? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam, sabi ni Rocky D. Hinati na ang God Chaos Party sa dalawa. Isa ay sumusunod kay Chinchu. Ang isa ay gustong sirain siya. Ang mga life souls ni Chinchu ay ibinahagi sa lahat. Alam ko lang kung kanino na ibigay ang ilan. Sa nakalap ko, mataas ang success rate. 6 na life souls, 3 sa test subjects ang nag-break ng mundo. Ang 3 naman ay nabaliw at namatay. 50% ang success rate. 50. Nakakatakot iyon. Alam ni Hansen kung gaano kalakas ang 50%. Break World Elites ito. Katulad sila ng isang Break World Elite sa Qin Kingdom, pero mas malakas. Sa ilang mahihinang kaharian, 2 o 3 Break World Elites lang ang mayroon. Kung kay Chinchu basta-basta nakalilikha ng Break World Elites, tiyak na malapit nang magwakas ang mundo. Hindi ko iniisip na marami si Chinchu ng life souls, malamig na sabi ni Rocky D. Sa ngayon, 19 lang ang meron siya. Kamakailan, nag-utos siya na ilabas ang may hawak ng ika-19 na life soul para subukang patayin ka. Mag-ingat ka, ha? Huwag isali si Master Bauer. Sino ang master ng ika-19 na life soul? Tanong ni Hansen. Zhao Kingdom's number 1 singer, si Zhao Ninger. Nasa Qin Kingdom siya, kaya mag-ingat ka. Matapos magsalita, parang nawala ng kaluluwa ang paperman at nahulog sa mesa. Zhao Ninger. Pamilyar na ang pangalan kay Hansen. Hindi siya nakatuon kay Zhao Ninger. Dahil naninirahan siya sa bahay ni Feng Feifei, madalas niyang marinig ang balita tungkol kay Zhao Ninger. Maraming tao ang ikinumpara siya sa 3 singer ng Qin Kingdom. Karamihan ay naniniwalang mas mahusay siya. Inaakala nilang magiging future singing queen siya at posibleng pinakamagaling na singer matapos ang singing king Zhong Liqing. Para sa isang tao tulad niya na maging test subject ni Chinchu, malinaw na ang life souls ay bagay na pinapangarap ng mga tao. Kahit sina Chu Yuan at Zhao Ninger, mga sikat na tao, ay hindi nakatiis. Nakangisi si Hansen, iniisip, kakaiba. Bakit bata pa ang hinahanap ni Chinchu bilang test subjects?